So ito na mga kapatid, nako, former President Duterte, sinupalpal po mga kababayan ni PCO Undersecretary Claire Castro. Dahil nga mga kababayan, itong si Digong, hindi ko alam mga kapatid kung nilalaglag ni Digong itong kanyang anak na si Basti, pero ito kasi si Digong mga kapatid, masasabi kong nadulas mga kababayan doon sa kanyang speech sa Davao. Kasi nga mga kapatid, sabi ni Duterte, bumabalik na nga daw uli mga kababayan, under the Marcos administration, bumabalik na daw uli yung kalakalan ng droga dito sa Pilipinas. Kumbaga mga kababayan, lumalakas na naman daw yung kalakalan ng droga. Ngayon sabi ni Duterte mga kapatid, pati daw sa Davao, lumalakas na rin at unti-unti na rin bumabalik yung kalakalan ng illegal na droga mga babayan doon sa kanilang baluarte, doon mismo sa kanilang bakuran diyan sa Davao. So ngayon mga kapatid, nabutasan po siya dito ni Attorney Claire Castro. At pati si Basti Duterte mga kababayan nasunog dito kay ni Attorney Claire. Kasi nga mga kapatid, parang lumalabas dito na walang kwentang mayor si Basti dahil hindi niya kayang sugpuin yung illegal na droga diyan sa kanilang bakuran sa Davao. Pero bago lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik po mga kababayan para sa panibagong update. At ito na, pakinggan po natin itong sinabi dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan. Tay Pardilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandaue rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. May action po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Boom! Tama! Kapatid, tama naman. Sino ba ang mayor ng Davao City? Di ba si Basti Duterte? Ano ba ang slogan ng mga Duterte mga kababayan? Di ba I hate drugs? So, bakit walang ginagawa si Duterte ngayon? Di ba? Bakit lumalaganap uli ngayon sa Davao ang illegal na droga mga kababayan? Ibig bang sabihin nito mga kapatid, incompetent si Basti Duterte? Kasi mga kababayan, sa matatandaan natin, si Digong, nung naging presidente siya, ginawa niyang modelo ang Davao mga kababayan, dito sa kanyang sinasabing tukhang. Na di umano, ang Davao malinis, walang bahid ng droga. Diba? Davao ang naging example ni Duterte mga kapatid dito sa kanyang tukhang. So ngayon, paano nangyari, na nakapasok or bumabalik itong negosyo ng droga dyan sa inyong lugar? Di ba galit kayo sa droga? Ibig bang sabihin nito, walang kwentang mayor si Basti Duterte? Kasi nga, nakapasok sa claim ni Digong mga kapatid, sa claim ni former President Duterte, bumabalik na daw ngayon sa kanilang lugar. And tama, tama ang sinabi ni Digong. Kasi nung nakaraan mga kababayan, mismong checkpoint, diyan mismo sa Davao City mga kapatid, mismong checkpoint ng Comelec Ganban checkpoint mga kababayan, may nahuli na nagkakahalaga ng 6.4 million worth of drugs. Di ba? 6.4 million yon mga kapatid. Blinag natin yan. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, walang kakayanan si Basti Duterte na maging mayor sa Davao. Kasi nga mga kapatid, hindi niya kayang pigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa kanilang lugar. Taliwas ito mga kababayan sa propaganda ng kanyang ama na kung saan ginawa pa niyang example ang Davao noong siya po ay nagpatupad ng tukhang sa buong Pilipinas. Ganun lang kasimple yun. Tuloy. Okay, kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Basti Duterte. So, ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Di ba? Tama mga kapatid. Ang ibig bang sabihin dito,
hindi kaya ng anak mo, no, nagampanan yung kanyang pagiging mayor at asugpuin itong illegal na droga sa inyong lugar. Oh. Malaking sampal to kay Digong, mga kapatid, no? Dahil ang tinatamaan sa kanyang propaganda noong nakaraang rally, yung kanyang anak na si Baste Duterte. Oh. Sapol siya dito, mga kapatid, ni Attorney Claire Castro. 'Di ba? Tama naman. Oh, wala bang kakayanan yung anak mo, Mr. Former President, na gayahin yung sinasabi mo noon na nung ikaw ay nanunungkulan bilang mayor sa Davao ay talagang malinis ang inyong lugar, no? Pagdating sa issue ng illegal na droga. Oh. Ganun eh. Oh. Kulang na lang sabihin ni Attorney Claire Castro dito, mga kababayan, no, na ibig bang sabihin nito ay inutil lang iyong anak? Anya nga lang, syempre, abogada si Attorney Claire, mga kapatid, bawal sa kanya yung mga ganyang klaseng pananalita. No, so dinaan na lang ni Attorney Claire Castro dito, mga kababayan, no, sa medyo professional na pagsagot. Pero kung totoosin, mga kapatid, siguro kung sa vlog lang to ni Attorney Claire nangyari itong interview na ito, mga kababayan, baka talagang bara-bara talaga yung bara-bara talaga na lingwahe yung ginamit dito ni Attorney Claire, mga kapatid. No? Nababasa ko na No, nababasa ko na yung nasa utak ni Attorney Claire 'Di ba? Kanya nga lang, syempre formal, no? Kasi nga press con niya to bilang PCO, 'di ba? So hindi siya pwedeng gumamit dito ng medyo mga language na pangkanto, mga kapatid. At naiintindihan natin 'yan dahil isa po siyang dissenting abogada. No, pero kung totoosin, mga babae, nababasa ko yung isip na Attorney Claire. Kulang na lang sabihin dito na Attorney Claire. Ibig mo sabihin nito, Mr. Former President, inutil yung anak mo. Di ba? Ganun yung pagkakaintindi ko dito, mga kapatid. Ito, tuloy natin. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Oh. Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Oh. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Di ba? Kung meron kang dapat sisihin dyan, Mr. Former President, no, kung totoo yan drama mo, na bumabalik na nga sa lugar niya yung illegal na droga, no, yung anak mo po, kasi siya ang mayor dyan Oh. Di ba? Kasalanan niya yan. Oh. Kung bakit dumami, no, or bumabalik ngayon sa inyong lugar, sa inyong bakuran, yung kalakalan ng illegal na droga. Ang tanong, totoo ba talaga na bumabalik? Di ba? Totoo ba talaga yan na bumabalik? Ngayon nyo lang sinabi yan noong napalitan na, no, yung mga pulis dyan sa inyong lugar. Kasi kung ako ang tatanungin, mga kapatid, matagal na merong kalakalan dyan. No? Marami na ang nagsabi, si Marojas, si Trillanes, no? Yung kay Trillanes talaga, mga kapatid, mas matibay yon dahil according kay Trillanes, mga kababayan, itong si Pulong at itong asawa ni Sara Duterte ay isa, no, sa sangkot, no, sa sinasabing smuggling diyan ng ipinagbabawal na droga, mga kapatid, diyan sa Davao. Oh, kanya nga lang ngayon, no, unti-unting nare-reveal yung tawag nito, yung kalakalan ng illegal na droga diyan sa Davao dahil iba na kasi, mga kapatid, no, yung mga nakadestinong pulis diyan ngayon. Kaya nga pinipetisyon nila noon yan no? Talagang nanggagalaiti si Baste Duterte diyan. Bakit nyo pinapakialaman yung mga pulis dito? Ibalik nyo yung mga pulis namin dito sa Davao. Oh, bakit nyo sila nireshuffle? Bakit nyo sila tinanggal dito sa kanilang mga sa kanilang mga presinto? Oh. Ngayon, mga kapatid, parang na-realize ko na yung ginawa, yung effort ni General Torre dati, ngayon natin nakikita, mga kababayan, yung resulta. Diba? Biruin nyo, mga kapatid, to the point na si Digong na mismo ang nag-confirm. No? And sa tingin ko, mga kababayan, palusot lang ni Duterte yan. No? Nasabi-sabi niyang bumabalik na ang illegal na droga dyan para
maghugas kamay mga kapatid sa katotohanan na baka nga, no, totoo talaga yung mga sinabi noon nila Trillanes, no, nila Matubato, nila sino pa ba yung isa na nagsasabing meron nga talagang kalakalan dyan ng illegal na droga sa Davao. Tsaka hindi imposible yan mga kapatid. 'Di ba? Hindi imposible yan. Bakit kamo? Si Duterte best friend niya si Michael Yang. Na sinasabing may mga negosyo din daw dyan sa Davao. Ang tanong, sino ba si Michael Yang? 'Di ba si Michael Yang kilala, no, na Chinese big time na drug lord. 'Di ba? Basic. Magtataka pa ba tayo, no? Kaya nga lang gumagawa lang siguro si Digong ngayon, no? Sa analyzation ko lang 'to mga kababayan, Itong si Tatay Digong gumagawa na lang ngayon ng drama, no, para mapagtakpan yung katotohanan na matagal nang talamak sa Davao yung kalakalan ng illegal na droga. Ngayon kasi kailangan nilang gumawa ng palusot mga kapatid para hindi mahalata, no? Hindi mahalata na meron nag-i-exist talaga yung kalakalan ng droga diyan. Ngayon kasi mga kababayan, hindi na rin nila hawak yung mga pulis, no? Nahihirapan silang kontrolin yung mga pulis diyan sa Davao. Kung kaya't mga kapatid, no, lahat ng illegal na nasasakote diyan ng mga kapulisan natin ngayon naipapalabas talaga mga kababayan sa media, 'di ba? So, para matakasan ito nila former President Duterte mga kapatid, pinapalabas na lang nila na bumabalik na daw, no, para may lusot pa rin sila, no, at ma-maintain nila yung claim nila noon na wala daw droga sa Davao mga kababayan. Pero ang totoo, existing yan noon pa, no. Hindi naman lalabas yung mga kwento, no, gaya ng sinasabi nila former Senator Antonio Trillanes na talamak, no, or merong sinasabing drug trade dyan sa Davao na kung saan involved nga itong si Pulong at itong si Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Lumabas yung kwento na yan dahil meron talagang pinanggalingan yan. Diba? Huwag na tayo magbulahan dito mga kapatid. Pero ganun pa man, for the sake dito sa argument ni former President Duterte, no, pinapakita lang dito ni Digong mga kababayan na itong kanyang anak na si Baste, no, gaya sa kanyang claim na bumabalik na nga daw ang illegal na droga sa Davao, no, pinapakita lang po mga kababayan, no, ni former President Duterte na itong kanyang anak na si Baste incompetent talaga mga kapatid sa posisyon bilang isang mayor.